Sa nobelang No Limit Tangere ay natanto natin ang mga bagay-bagay dito sa ating bansa. Ang panunuligsa ng mga tao sa kapwa Pilipino para sa sariling kapakanan. Nasilayan natin si Juan Crisostomo Ibarra, na anak ni Don Ibarra, nakaranas ng napakaraming pagdurusa kahit nakapiling niyang mahal niyang si Maria Clara, na sa huli ay napagkilanlang anak ni Pare Damaso. Tinugi si Ibarra ng mga praile at sundalo dahil sa kagustuhang matulad ng kapalaran nito sa kanyang ama. Sa kabutihang palad ay may nagngangalang Elias na tumulong sa kanya. Ibinuwis ang buhay upang mailigtas ang kahabag-habag na si Ibarra sa kabila ng kanyang pagkakapiit sa kulungan. Di pagkarakay, nakatalon siya sa ilog habang pinauulanan ng bala at nakaligtas. Namatay ang Elias at napag-akala ng mga sundalo na nasawi rin si Ibarra. Si Maria Clara naman, na nalaman na nangyari, ay nagpakamunghan na lamang at nangako mula nang iibigin pang iba. Ang pagpapatuloy ng paglalakbay ni Ibarra ay nasasaad sa ang El Filibusterismo. Kapitan, napakabagal ng ating andar. Sapagkat tayo'y sasadsad sa malawak ang bukirin yan. Mangyaring wala man lamang maayos na lawa sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali at walang gastos na malaki. Nakapagtataka kung bakit wala man lang nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog at palitan ng dating ilog Pasig. Isang panukalang Yankee. Sa panukalang iyan ay marami tayong magagastos at masisira. Pwes, sumira! Gamitin ang mga bilanggo, mga bihag. Ano? Kung hindi sapat, gamitin ang mga taong bayan, bata, binata at mga matatanda'y paggawain kung saan ganyang paraan lamang maisa sa katuparan ang isang malaking gawain. Kung masasapat Ginoong Simon. Nagkaisa ba ang mga taga-Ehipto nang sila ipagawain ng mga piramido? Ginoong Simon, ang ganyang paraan ay maaaring magbunga ng pag-iimagsik. Ha ha ha! Ang mga gulong ito hindi na muling maghihimagsik. Patawan man sila ng malalaking buwis at pahirapan man na sobra. Pagpaumahin ninyo, nararapat na ako'y umalis. Si Kapitan Tiago ay tulad pa din ng dati. Ayaw niyang paggamot kanino man. Ang nais niya lamang ay humitsit ng apyan. Ang apyan ay isang salot sa lipunan. Magbabalik tayo sa pinag-uusapan wika ng akademya. Tinitiyak kung dito matutupad. Matutupad ito. Iniintay na lamang ang pahintulot. Niregulahan na namin si Padre Rene ng Castañas. Sa salungatan niya ni Father Sibila. Bayanin niyo sa lungatin na Kapitan General na nasa Los Baños. Sa bagay, di masama ang panukalang yan. Sa gayon, lumakad ang taon ng paurong. Paumadid. Yung mga tao sa una, kapag nagmumungkahi ng bagay, iniisip kaagad ang kalakip sa halip na kabutihan. Inay, mag-iingat po kayo. Anak! Anak, gumising ka. Inay! Anong nangyari? Patay na yung kapatid. Ate! Ate! Gumising ka! Ate! Anak, pag ako'y namatay, pakisabi sa'yo, Itay, na mahal ko siya.
pakialagaan na rin ang iyong ingkong. Inay, huwag ka magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Inay! Inay, gumising ka! Bakit ba nangyayari to? Tay! Tay! Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari, anak? Namatay na si Inay. Ano? Bakit ho? Kayo ho ba ang naninirahan dito? Oo, may problema po ba? Meron ho, kami po ang nagmamay-ari nito. Ganun po ba? Maaari lang po ba namin bilhin ang lupang ito? Pwede, pero magbabayad po kayo ng 30 piso bilang buwis. Diesel mo, Alex. Diesel. Masagana ang iyong ani, 50 piso. Pagpasensya ka, Tales. Pagpasensya. Mano po? Huli, gusto mo mag-aral? Nako, gustong gusto ho. Si Basilio, marami siyang natutunan doon. Sa susunod na pasukan, mag-aaral ka sa Maynila. 200 piso. Di na maaari yan! Kung hindi ka magbabayad ay sa ibang tao ko na lang ibibigay ang lupang ito. Magtiis ka pa, Tales. Ama, antay pinanak sa labok at babalik tinaw na sa plot. Tay, tanggap po ko bilang sundalo. Talaga? Napakalaking oportunidad niyan. Hoy mga mare, kilala niyo ba si Tano? Oo, bakit? Ano yun? Alam niyo bang magsusundalo na siya? Gwardiya na siya ngayon. Talaga? Ah, si Tano, yung anak ni Kabesang Tales, nagwardya sibil na pala siya. Sige mga mare, may gagawin pa ako. Sige, mare. Paumanhin po. Ano ang tungkol kay Tano? Ah, si Tano, yung anak ni Kabesang Tales. Mag-Guardia Civil na siya. Ha? Ganon? Ama? Nasaan kaya si Ama? Ano pong kailangan nyo? Nasa amin ang iyong ama. Kung gusto mo pa siyang makapiling, tubusin mo siya na 500 piso. Ho? ₱50. Ho? Pero totoo po ang mga iyan. Marahil, pero papalinis pa ang mga ito. Okay. Sige, maraming salamat po. Basilio? Crispin? Nasaan kayo? Hindi ikaw ang anak ko. Patay na ang anak ko. Ako po ito. Anak?
Ginong Simon, sino ngayon ang Ibarra? Ang buhay o ang patay? Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? Labing-tatlong taon na po nang libing aking nasa bukiring ito. Kasi siya ko kung tutulungan ko po kayo. Kilala mo ba ako sino ako? Isang taong pinapalagay ko dakila. Isang taong pinapalagay ng lahat na patay na. At ang kanyang kasabi ay dinaramdam ko din. Nakababatid ka na isang lihim na maaari kong nasawin. At ngayon nakatuklas pa na maaaring kasira ng aking layunin. Kaya't ang aking buhay ay nakasalalay sa iyo. Maaari kitang patayin kung gugustuhin ko upang matago ang aking lihim. Ngunit magtataka ang mga tulisan. Meron kang pautang na dapat singilin sa lipunan. Ang iyong ina ay nabaliw at ang iyong kapatid ay namatay. At hindi alam kung sino ang salat. Ikaw at ako ay nangangailangan ng katarungan. At sa halip na tayo magpatayan, tayo magtulungan. Ang paghiganti ay hindi makabubuhay ng aking ina o ng aking kapatid. Sumalangit nawa. Anong mapapala ko kung sila'y aking ipaghiganti? Ang pagpaumanhin ay hindi laging kabaitan. Hindi ko sinabing itago mo ang aking lihim. Dahil ang pagtatago ng lihim ay isang mabuting ugali na iyong taglay. Salamat ho. Uy, Tataselo! Tataselo! Tataselo? Pipin na? Palain mo nga naman ang isang dalaga na dapat na mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal. Na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyano. Ha? Kaya siguro kayong pinarurusahan ng Diyos. At huli, mabalitaan mo na ba na sa tandang selo ay pipina? Ha ha ha! Siguro yan ang parusa sa mga taong makasalanan na tulad mo. Di na ako maaaring manatili dito. Ginong Simon! Kabesang Tales, maaari ba akong makituloy sa paglisan ng gabi? Wala akong problema. Tingin mo ba sapat na itong baril panlaban sa mga tulisan? May baril po sila, may putok sa malayo. Ngunit naipuputok din ito sa malayo. Kabesang Tales, baka naman may maitutulong ako sa iyo. May gusto ka bang ipagbili? Ngunit ito lang po ang titira sa amin. Ang agdet si Maria Clara. Magkano mo ito pagbibili? 100 piso? 500? Kung ako ba inyong papaintulutan, pumunta akong bayan upang sanggol sa aking anak. Ang baril ko! Ipagpatawad niyo kung sa sarili kong tahanan na pagnakawan kayo. Ngunit, ang aking pangailangan na siya nagudyok sa akin. Pinagpalit ko ang baril sa Agnes na pinakamimithi niyo. Kailangan ko sandata sapagkat ako ay sasama sa mga tulsan.
Ha ha ha! Sa wakas, natagpuan ko na rin ang hinahanap ko. Magsaya tayo mga kaibigan. Tagumpay! Magdiwang na tayo. Bakit? Ano bang nangyari? Nakipagkita ko kaninang umaga kay Padre Irene. Nasabi niya ang nangyari tungkol sa Los Baños. Maaari nating hingin ang kanyang pagsang-ayon. Paano natin makukuha ang kanyang... Dalawang paraan ang tinuro sa akin ni Padre Irene. Ang chinong si Quiroga. Ba, di pinabali si Kiro. Ang mananayan na si Pepay, matalik siyang kaibigan ni Don Custodio. Tingnan muna natin ang isang paraan. Ang paglapit kay Ginoong Paz. Mabuti pa nga yan. Ano ang ating gagawin para makuha siya? Iyan ay isang suliranin. Si Ginoong Pasta ay may isang kalaguyo. Huwag kayong pihikan. Oo, ako na lamang ang lalapit kay Ginoong Pasta. At kapag siya ay tumanggi, tsaka tayo lalapit sa mananayo. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala kay Don Custodio. Magaling, Pepay. Don Custodio. Ilang beses ko ba sasabihin na Custodio na lang ang itawag mo sa akin? Custodio? Ano ba iyon? Ipangako mo munang papayag ka. Ah, nakadepende yan. O sige ba, ano ba iyon? Ang tungkol sa academic. Ang wikang Kastila? Hindi ko may papangako yan. Pero may nagagawa ka, di ba? Oo, pero tulad ng sinabi ko, hindi ko may papangako yan. Salamat. Napakabait talagang kaibigan. Para ko na. Hali kayo! Magsituloy kayo! Maaari na ba tayo magsimula? Kung ganun, ay magsiupo na kayo. Ang aking ginawa, noon ay nanggaling ako sa Egypto, sa Libino ni Kut. At doon, nakakita ako ng isang pahul. Mahal niyo itong sinasabi. Sa bahay? Ano? Itatanghal ko sa inyo ang aking tagpuan. Pakilala mo ang iyong sarili. Wag, babag! Padre! Padre! Ano nangyari sa iyo? Uy! Ginoo, Nariyan na ba ang mga pulbura? Ryan, sa mga sako, hinihintay ko na lamang ang pag-umbok. At ang mga bomba? Nakahanda na ang lahat. Ngayon ding gabi, lumakad kayo. At makipag-usap sa tenyente at kabo. Magpatuloy kayo at sa lamayan ay makikita ninyo ang isang taong nasa bangka. Sabihin ninyo ang kabesa at sasagot siya ng talis. Kailangan na ito siya bukas. Hindi makapag-aaksaya ng panahon. Ha 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 ha!
tita? Anong ginagawa nila dito? Ano ba yan? Ang pangit ng mga artista. Bakit? Maganda naman sila. Ngunit, mas maganda pa rin ang aking. Ibig ko siyang iligtas. Kaya ako'y nagbalik at inibig mabuhay. Hinangad ko ang himagsikan, sapagkat himagsikan lamang ang magbubukas ng pintuan sa akin sa kumbento. Ngunit patay na si Maria Clara kaninang mag-iika-6 ng hapon lamang. Si Kapitan Tiago ay magdamag, umiiyak, hinahagkan at humihingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak. Hindi! Hindi totoo yan! Patay na! Patay! Hindi ko man lang siya nakita. Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya. Estudyante ng medisina, Kalyano Wage. Kayo'y amin dinarakit. Pati ba naman ako? Huli, nabalitaan mo na ba? Ang alin po, Hermana Bali? Nasa Kapitan Tiago ay patay na at si Basilio ay nakakulong. Kay Camora, ang kura ng dakipin na iyong ikong ay siya ang tumulong upang mapalaya ang matanda. Kinakabahan po ako. Tuwing nakikita ko siya, ang lagkit ng kanyang tingin, nakakapanindig balahibo. Huwag ka mag-alala, kasama mo. Basilio, ay walang sukat kung kumalinga. Kailangan ko siyang tulungan.
Basilio, anong nangyari sa'yo? Ginoong Simon, 4 na gabi na mula nang himuko ninyo ako sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako at bilang kabayaran ako'y nabilanggo. Kaya lamang ay nakalaya. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naririto upang humingi ng sandata at pasiklabi ng hibag. Sunod ka sa akin. Isang lampara. Hindi lang ito basta isang lampara. Ngayong gabi, magkakaroon ng isang piging at ilalagay ito sa gitna. Pagtaas ng mitya, ay sasabog ang kapsulang nasa loob. Sabay nito ang pagsabog ng granada at sasabog ang buong kusina. May iba ka pang gagampanan. Pagkarinig dito, ay magsasama-sama ang mga mahihirap at pati sa karoroonan ni Kabesang Tales at do'y lulusubin ang mga lunsod. Ang lahat? Ang lahat. Lahat ng walang lakas ng loob at matapang. Ang lahing ito'y kailangang ipunin. Ang lampara! Ang lampara! Sagali! Sagali! Halika na! Alang-alang sa Diyos, lumayo ka na! Bakit ako lalayo? Bukas sa iba na siya. Ibig ko bang mamatay? Isagani, pakinggan mo ako. Ang bahay na yan ay puno ng pulbura. Sasabog na. Alang-alang sa Diyos, sumama ka sa akin. Ayoko. Ibig kong manatili dito. Ibig ko siya makita hanggang sa uling sandali. Iba na siya bukas. Nakikita mo ba ang lamparang yan? Mamaya ay sasabog yan. Mamamatay ang lahat. Gumising kay Sagani. Buhay ang pinag-uusapan dito. Umalis ka na! Dito lang ako! Ginoo, may sulat po para sa inyo. Salamat. Juan Cristo sa may bara? Isa napakasamang biro. Hindi maaari. Ito nga ang saktong nagdaan niya. Ano muna natin pasilin yan? Kumain na muna tayo. Mamamatay na. Ano? Ang lampara, mamamatay na. Itaas mo ang mitsa. Isagani! Juanito, wala na si Isagani! Nahirapan po ba kayo, Ginoo? Oo. Ngunit ilang sandali na lamang matatapos na ang paghihirap ko. Ngunit anong ginagawa niyo? Diyos ko! Diyos ko! Ano ito? Huwag ka nang mabahala. Anong ininom ninyo? Ang nagawa ay nagawa na. Wala na dapat... Wala na dapat makahuli sa akin na buhay pa. Matutuklasan nila ang aking lihim. Ginoong Simon, meron akong pakondra. Huwag na! Wala na tayong magagawa pa. Pero bago ako mamatay, nais kong magkumpisal pa. Sige, Ginoo. 14 na taon na nakalilipas. Ako noon,
Si Crisostomo Ibarra. Paano ka lang yan? Ay marami tayo. Bayanin niyo sa lungatin nga. Pauminhin po. Ano ang tungkol kay Tano? Ah, si Tano, yung anak ni Kabesang Tales? Mag-Guardia Civil na pala siya. Ha? Ano? Oh my God! Natawa mo, Adik. Natawa tayo. Natawa. Kung hindi ka magbabayad, ibibigay ko na lang. Gago. 13 taon na nang ilibing ang aking 13 taon na nang ilibing ang aking ina. Kaliligaya ko kung ako sa lupang 13 taon na nang ilibing ang 13 taon na po nang ilibing ang aking 13 taon na po. Kaya't ang buhay ko'y nakasalalay sa iyo. Kaya't ang buhay ay buhay. Lahat ng pagiganti. Mabuti pa nga yan. Ako si Emotes, nagmula sa panahon ni Kobo. Hindi kita. Ako si Emotes, nagmula sa panahon ni Kobo. Ako'y nagmula sa kailan ay tinawag. Ano? Kayo ani. Nakahanda na ang mga lahat. Diyos ko! Ano ito?